Magandang hapon po mga kapatid. Isang pagpapala po para sa ating lahat na muli ay sa ating pagtatapos ng ating series ng IM. At ito po ay huling chapter ng ating pag-aaralan sa chapter 15 po ng John. Pero bago po yan mga kapatid, tayo po'y humingi ng patnubay sa ating Panginoon at patuloy na magpasalamat. Salamat Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa mga salita mo na nagiging nagbibigay po sa amin ng malaking pag-asa. At patuloy po na makilala po ng bawat isa sa amin kung sino ka Panginoon, kung gaano po kayo kadakila, kung gaano po kayo mahabagin Panginoon, kung gaano po kayo lubos na nagmamahal sa amin Panginoon at tuloy na kumakalinga sa amin. Niling po namin na kami po ay lagi mong pagpalain sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ang mga salita mo ang higit namin pagtuunan ng pansin. Salamat po, linisin mo po kami Panginoon. Salamat po sa inyo sa lahat ng bagay sa pangalan ni Jesus. Amen. At tulad po ng nabanggit natin na ito po yung huling ng series natin pag-usapan na si Jesus ay ako nga, sabi ng ating I am, no, yung pagpapakilala ng ating Panginoon. So, simulan na po natin. Sa John po, muli po, balikan po natin yung mga naunang usapin sa chapter 14. Dito po nagpakilala ang ating Panginoon. Sinabi niya siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At bago dumating sa chapter 15 ng John ay nagsasalita ang Panginoon patungkol sa Espiritu Santo. At sinasabi diyan na nangangako siya na tungkol sa Espiritu Santo. Sapagkat nung panahon na yan ay hindi pa nila lubos maintindihan ang mga talinghaga, mga itinuturo ng ating Panginoon. Bago natin daanan yung chapter 15 ng John, ay daanan po natin yung 14. Chapter 14 ng John verse 25. Para po makita natin kung bakit po ipinapaliwanag ng Panginoon itong huling series na pag-uusapan natin. Sabi diyan, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay ng Espiritu Santo ay susuguin ng Ama sa pangalan ko. Ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko. Ibig sabihin, lahat ng tinuturo ng Panginoon na magpapaunawa ay ang Espiritu Santo. At siya ang magpapaalala ng lahat ng sinasabi ng ating Panginoon. Bago niya daanan yung chapter 15 patungkol sa puno ng ubas, sabi niya ako ang puno ng ubas sa chapter 15 verse 1. Diyan pa lang sa verse 1 ay muli po ay nagsabi ang Panginoon, ako ang puno ng ubas. Nagpapakilala siya. Chapter 15 verse ano po yan? 1 to mahaba po to pero tatalo na lang po tayo, no? At kukunin na lamang po natin yung mga mahalagang binabanggit diyan. At ipinapakita din ng ating Panginoon kung ano yung trabaho ng Ama diyan sa chapter 15. Sabi diyan, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. So, pinakita diyan po na siya ang puno ng ubas. I am the true vine, sabi sa English nga po. At yung kanyang Ama ang tagapag-alaga. Okay po. Baba pa po tayo.
Diyan po sa chapter 15, kung papansinin niyo po, ay mayroon pong mensahe si Lord na lagi niyang inuulit-ulit at ilang beses niyang binanggit. Bilang siya yung puno ng ubas, at tayo yung mga sanga, at ang Ama yung tagapag-alaga, meron siyang itinuturo sa mga sanga sa atin. Bilang mga sanga, branches, no? Ito yung inuulit-ulit niya. Sapagkat nung panahon nga niyan, ang mga alagad, tinuturo niya sa mga alagad na kailangan nilang maghintay, manatili. Ito po, basahin na po natin. Malinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Kaya yun po ang number 1, no? Manatili. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamunga kung kayo'y hindi kayo mananatili sa akin. Pag-aralan po natin yung sanga, puno ng ubas. Alam niyo po yung puno ng ubas, napakarami niya, kumpul-kumpul po yan. At ang binabanggit ng Panginoon dyan sa mga alagad ang kausap niya. Bagamat pwede natin sabihin na may mga taong naririyan, pero natitiyak natin na ang mga sumasampalataya, hindi lamang yung mga alagad, yung mga sumasampalataya nung panahon na yan, ay kausap ng Panginoon. Sabi niya, manatili kayo sa akin. At hinalimbawan niya nga yung sanga na kailangan manatili sa puno. Sapagkat hindi kayo makakapamunga kung kayo hihiwalay sa akin. Hindi daw, ano yung makakapamunga? Hindi naman tayo, siyempre, yung mga pilosopo, lalo na yung mga pilosopong Tasyo, hindi naman tayo hindi naman tayo sanga ng ubas. Pero ang gustong tukuyin ng Panginoon dyan, kaya nga hinalimbawan niya yung sanga, ay hindi tayo lalago kapag tayo ay hiwalay sa ating Panginoon. Ang katulad ng isa sanga nga naman, kung siya hiwalay sa puno, hindi siya makapamumunga. Ibig sabihin, baliwala siya kung hindi siya mananatili. Tuloy pa po natin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga at mananatili sa akin, ako sa kanya ay siyang mamumunga ng sagana. So, sinabi na rin ng Panginoon, sino mang mananatili sa ating Panginoon ay mamumunga ng sagana. Mananatili ka sa kanya at mananatili ang Panginoon sa iyo, siyang mamumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ayan, ito na po yung sinasabing salita na walang halaga ang sanga kung hindi siya nakakabit sa puno. Hindi maaari siyang mamunga, hindi siya magdadahon, hindi siya magiging sariwa kung siya ay hiwalay sa puno. Inuulit po rito yung pananatili. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo na gaya ng sanga. Ang gayong sanga ay titipunin at susunugin. Ulitin, pangatlo na pong binabanggit ito, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Pananatili, remain, abide. Sa English po, ginamit na salita, abide, remain. Puno ng ubas, mga sanga. So nakikita naman natin, wala naman pong ubas na nakalutang sa ere nang wala siyang sangang kinakabitan. Nakuha niyo po ibig sabihin? Wala kang makikitang dahon na nasa ere na nakalutang na hindi siya nakakabit sa sanga. At isipin niyo po yung ubas po, napakarami niya kapag namunga. Dikit-dikit, kumpul-kumpul ang bunga. At ang isang susi para po tayo ay mamunga, lumago at makilala pa ng malalim, lubusan ng ating Panginoon, ay ang pananatili natin sa Kanya at yung Kanyang salita ay mananatili sa atin.
kung papag-usapan pa po natin, kung ibababa po natin, ang tinutukoy po ng Panginoon na tayo pinapahayo niya ang mga alagad upang sila'y mamunga. Alam niyo po ba kung ano yung bunga na yon? Ayan, siguro po dapat natin makita ano bang bungang tinutukoy doon. Yan ba bungang araw o bunga nga lang o yung mga binibitawan salita? Yan po ay bunga ng pag-ibig. Alam niyo, pagka may pag-ibig ka, sabi dyan, kung ibababa niyo pa sa chapter 15, dito makikita yung tinuturo ni Jesus yung pagkapuot ng sanlibutan. Kaya sabi niya sa huli, chapter 15, tingnan niyo kung paano na tinukoy ng Panginoon yung pag-ibig dito sa chapter 15, yung bunga. Talong po tayo sa verse 16. Chapter 15, verse 16. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at tumirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anong naman ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Sabi ng ating Panginoon, siya'y nanatili sa pag-ibig ng Ama. At kailangan din natin manatili sa pag-ibig ng ating Panginoon. At kapag nanatili ka sa pag-ibig ng ating Panginoon, nananatili ka sa pag-ibig ng Ama. Ang pinakamagandang bunga, of course, yung makahikaya tayo ng mga di mananampalataya na sumampalataya sa ating Panginoon. Number 1 po yan. Ang tinutukoy ng ating Panginoon ay yung pag-ibig. Kasi mapupuot sa atin ng sanlibutan, kung wala kang pag-ibig, kapupuotan mo rin sila. Yan po yung kung ano yung ginawa sa'yo, gagawin mo rin. Pero kung may pag-ibig po tayo, sabi dyan, mapuot man sa atin ng sanlibutan, ay maipapakita natin yung bunga. Ang ating Panginoon ay kinapuotan. Itinuring siyang masama. Alam naman natin na hindi naman ganun ang ating Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon. Lahat ng kabaligtaran ay ibinato sa ating Panginoon. Pero ang pag-ibig ng ating Panginoon ay pinakita niya, nirepresent niya yung pag-ibig ng Diyos Ama. Kaya sinasabing humayo kayo at mag-ibigan kayo. Yung huling chapter po niyan, verse 15, verse 17, ito ang iniutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. At sa verse 12, yung 12 po, pag-ibig din po ang tinutukoy. Yan po yung bunga. Humayo tayo at mamunga. Kasi, alam niyo po mga kapatid, ang simbahan ay nasisira dahil nga po yung mga mananampalataya ay walang tunay na pag-ibig. Nag-aaway-away, nagchichismisan, nagkakaroon ng dibisyon, nagsisiraan, nagmamataasan, nagmamagalingan. Ang sinasabi ng Panginoon, humayo kayo at mamunga. Alam niyo po, di ba sa Galatians po, ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig, unang-unang pag-ibig, kagalakan, inisa-isa niya. Ganun po yung bunga ng ubas. Sa isang sanga, marami na po siyang bunga. Pag-ibig, kagalakan, kabaitan, kabutihan. Yan ang bunga na tinutukoy dyan sa chapter 15. Pero ipinapakilala, babalik po tayo baka mawala po kayo sa ating paksano, siya po yung puno ng ubas, ang ating Panginoon. Kung siya yung puno ng ubas, tayo yung sanga, kailangan ng sanga nakakabit sa puno. At wala raw tayo magagawa kung hiwalay tayo sa Kanya. Ibig sabihin, useless po tayo. Kung wala si Jesus, kung wala ang Diyos, wala po tayo.
Dahil po sa Diyos, kaya po tayo merong kaligtasan. Dahil po sa Diyos, kaya po tayo nagkaroon ng kalinisan. Lahat ng mga espiritual na ipinagkakaloob ng Diyos ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon. Sapagkat siya nga po yung tunay na puno ng ubas. Dapat makilala po natin kung sino po ang nagdadala sa atin. Ang nagdadala po sa mga sanga ay yung puno. Ibig sabihin, napakahalaga ng puno. Kung puro sanga, may mga sangang nakakabit sa puno, pero hindi po sila namumunga, maaaring nakadikit na lang po sila. At sabi doon, nililinis ng Diyos Ama, pinuputol, at tinitipon at sinusunog. Basahin niyo po yan. Tinitipon at sinusunog, sapagkat hindi po sila makakapamunga, nililinis ng ating Panginoon, ng Diyos Ama, yung mga sanga upang lalo daw mamunga. Pagka wala na talaga, pinuputol na ng Diyos Ama. Lalo na yung mga hindi lumalago sa espiritual. Ilang taon na po ay yan po yung ating, diyan po tayo nagkakaproblema. Kaya nga po, makita po natin, kung tayo po yung mananatili sa ating Panginoon, makasisiguro tayo ng paglago. At lahat po ng espiritual na pagpapala ay matatamo natin dahil sa ating Panginoon. Ulitin ko po, si Jesus ang tunay na puno ng ubas. Sabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas. Tunay na puno ng ubas. Yan lamang po. At dyan na po tayo magtatapos sa ating series. At next week po, ibang topic po ang ating mga mapapag-usapan. At patuloy po kayo sumubaybay. At patuloy po kayong makatulong po sa inyo yung ating mga pinag-uusapan. Salamat po, tayo po yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Iniling po namin na pagpalain mo po lagi ang bawat isa sa amin. Hindi lamang po yung nakikinig, ganun din po yung nangangaral. Sapagkat kami po, Panginoon, ay pinagpapala mo sa lahat ng bagay, Panginoon, sa ikalalakas po namin, sa ikauunlad ng aming pananampalataya. Patuloy po, Panginoon, na kami maingatan at maranasan namin ang tunay na paglago, tunay na pagbabago. At makilala namin ang malalim ng lubusan ng aming Panginoon. Upang sa lalo po kaming magtiwala sa Kanya. Lalo po kaming lalo po namin iibigay ang aming buhay sa Kanya. At nakakasiguro po kami ng kaligtasan. At kami po ay may malaking pag-asa dahil po sa Kanya. Salamat po, Panginoon. Tunay nga pong, kung wala po kayo, wala po kami, Panginoon. Kayo po ang aming, kayo po yung pinagmumulan ng lahat sa buhay po namin. Salamat po. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. God bless you, brethren.